So sana maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas na hindi naman umusad, na talagang walang pag-asang magtagumpay. Isa yon. Ikalawa, nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na humalpak ang ating korte? Ayun nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala hong nangyari sa mga kaso na EJK eh. Talagang wala hong nangyari. Pero may kaso ba? Nga ho eh, wala nga, hindi police report nga, wala eh. Ganun ho kahirap imbestigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po ay nabigyan ng ulat na may nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Kasi at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Eh kung police report po wala, saan kayo magsisimula ngayon? Tapos sa mga police na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap. Yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Nung panahon na yun, ngayong panahon ngayon, hindi ba pwede magaya? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko ho pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi mo namin sila kilala. Tatlong pulis sa Caloocan na sangkot sa pagpatay sa grade 11 student na si Kian De Los Santos. Pinatawan sila ng korte ng habang buhay na pagkakakulong at pinagbabayad ng danyo sa pamilya ng biktima. Umaksyon si Ryan Ang. Pinatulan sila ng guilty at pinatawan na reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at disqualification sa parol. Kaya ang pamilya ni Kian tila nabunutan na ng tinig sa nakamit na hustisya. Salamat po sa Pangulong Rodrigo Duterte dahil yun po yung pinangako niya na bibigyan daw po ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko dahil at least po ngayon napatunayan namin na inosente po siya sa mga baser na pinupukol sa amin na hindi maganda.